Siya na po natin mga Pinoy na kapag mahal na araw ay nagluluto po tayo ng biko. Ito po talaga yung ating natutunan at napagmanahan sa ating mga magulang kahit noon pa. Diba? Ang sarap maging bata. Noong bata pa tayo, kapag mahal na araw, ito talaga inaabangan natin, nagluluto ng mga kakanin. So, napakasarap po talaga ng aming malagkit na ginamit dyan kasi galing pa ng Pilipinas, galing pa sa ating sariling bayan. So, hinugasan ko muna yung malagkit ng 2 beses o 3 beses hanggang mawala po yung amoy na parang bukbok. Kasi nakulob kasi yan sa medyo ilang buwan, kaya ganyan, may amoy siya. So, hinugasan na mabuti para mawala nga. Inasayang mo lang yung malagkit at ikaw nang bahala kung gaano karaming tubig ang ilalagay mo dyan. Ako kasi ayoko nang masyadong malusak yung kanin. So, yung malagkit pala. So, tansya-tansya lang yung tubig dyan. Habang sinasayang natin yung malagkit, ito talaga yung pinaka-exciting na gagawin ko. Kasi no bata pa ako, marunong ako nito. Expert ako sa pag-ano ng nyog. So ngayon, how many years na nga ba hindi ako nakapagtibag ng nyog? At ang saya-saya ko kasi marunong pa pala ako, hindi pa pala wala yung talent ko, o diba? Sa mga tatanong dyan, taga-bundok po ako. At saka yung pinaka-exciting part yan, iniinom natin yung sabaw ng buko, diba? Ng nyog pala. At dahil nga iba yung nyog dito kaysa nyog ng Pilipinas, yung lasa ng sabaw, parang hindi ko alam intindihan. Parang maasim na siya. So, hindi ko na siya ininom. O, diba? Napaka-ano ko pa rin, napaka-expert ko pa rin. Pero natakot ako dyan, baka yung mukha ko yung mataga. And how many years? 25 years nakapag-good ko ulit ako ng nyog. Diba? Ang sakit sa puwet. Kasi maliit lang yung ng nyog, kabayo. So, pang nahirapan ako dyan, diba? Oh, sanay, di ba? Taga-bukid talaga. May ako talaga yung mga bayo dati. Char lang. Char lang yun, ha? At dahil na sumakit na aking puwet, ay nilagay ko na sa kasama ko. Ikaw naman. Char, wala pa tong mga 1 minuto, ha, sa pag-good ko. Ginawa ko talaga good for video. Char. Pagkatapos natin good corn, syempre, extract na natin yung gata sa sapal. Sapal ba tawag dun? Sa Bisaya kasi sapal ang tawag. So, sapal na lang. Bahala na kayo. At saka medyo nakaka-disappoint lang kasi nga sa dami-daming kinudkod ng kasama ko, pati ako, na 1 piraso lang naman. Hindi nga 1 piraso, 1 minuto lang. Walang masyadong gata, ewan ba namin. Kasi nga siguro dahil export siya at sa haba-haba ng kanyang biyahe, na-dry na siya. So ginawa na namin ng paraan, diba? Ang labnaw, diba? Ang labnaw. Mas malabnaw pa sa relasyon nyo. Nilagyan lang yan ng konting asukal kasi nga napakalabnaw nga ng gata. Nakaka-disappoint, diba? Para kuwari may dating yung aming biko. Nilagyan namin ng twist. Nilagyan namin ng OB powder ang nilagay namin dyan. At tingnan mo yung kasama ko, diba? Busy rin siya sa paggagawa ng pandikoko. So, hindi na namin na-videohan yung paggawa niya ng pandikoko. Lang namin yan. Tapos, nilagyan namin ng 2 condensed milk. 1 latang condensed milk na ube at saka 1 regular. Nagaling Pilipinas din yung ubing At dahil nga luto na ang ating malagkit, ready na po siyang ihalo. Mekas na yan. So, tingnan mo yung nangyari, diba? Parang ang sarap-sarap. Tapos na nga ang ating recipe for today, ang biko. Kayo mga kabayan, ba yung handa nyo sa mahal na araw? Comment down below.